Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Susundin mo lahat ng gusto ko kung ayaw mo mabulok sa bilangguan. Siyempre, sir. Ano gagawin natin? Pag-uusapan natin pagdating ng mga stuntman na sinabi ko. Pinadalan ko siya ng plane ticket at darating siya mamaya mga 2:00 ng Punta siya hapon. dito sa bahay? Siyempre hindi, hungang! Susunduin ko siya sa airport. Tatawagan kita mamaya para malaman ko kung saan tayo magkikita. Hindi mo kasi kaagad binuksan yung pinto kaya naisip ko baka busy ka at kasama mo si Alex. Oo. Bakit mukhang malungkot ka ata, ate? Dahil ang dami kong problema, hindi mo lang alam, Paula. Magandang umaga, Senyorita Maria Jose. Ganon din sa'yo. Si Senyorito Alejandro ay maagang umalis para pumasok at ipinabibigay niya itong mga cellphone para sa inyo. Para sa akin yung isang yan? Ito'y para sa'yo at ang isa naman ito kay Senyorita. Ang ganda-ganda, ate. Kung kinakailangan, tuturuan ko kayo kung paano gamitin. Salamat. Maiwan ko na po kayo, Senyorita. Sige. Siyempre. Okay, sige. Good morning. Good morning. Good morning, Mary. Good morning, sir. May mga tawag ba ako? Yes, sir. May mga tumawag pero importante sila at yung kay Atty. Archundia. Tinatanong niya kung pwede kayo magkita mga 1:00 ng hapon. Tungkol daw kay Mr. Bruno. Okay, sige. Pakiusap tawagan mo ang mama na kung pwede pumarito siya ng mga 12:00 ng tanghali. Ganon din si Dr. Plasencia. At saka pakitawagan mo si Attorney Guerra at Quiñones kung po pwede. Sige po, Mr. Lombardo. Good morning, Alejandro. Kumusta ka na? Ayos lang, Fernando. Halika, dito tayo sa opisina. Good morning, Mary. Good morning, sir. Sa ngayon, wala pa tayong balita tungkol kay Mario Aguirre, pero si Mary patuloy na nagtatanong. Kahapon, pinadalahan niya ng bouquet ng bulaklak si Maria Jose. Pagkatapos, Itinatanggi pa rin niya magkakilala sila. naniniwala ka sa kanya? Well, oo. Wala na ako sinabi. Iba na lang ang pag-usapan natin. Darating ang abogado ni Bruno ng mga 1:00 at pinakiusapan ko na rin si Mama na pumarito. Para sa akin, hindi ito tama. Dahil gusto ko lang na siya mag-decide na rin. Ilalagay mo lamang siya sa isang alanganing posisyon at nakakahiyang sitwasyon. Alam ko yun, Fernando. Pero kailangan siya ang magdesisyon dahil kung ako masusunod, dadalhin ko to sa korte. Natatandaan mo yung sinasabi nilang huwes na nawawala, yung tagasaki? Dapat ipahanap natin siya. Totoo yan. Kung kikilalanin niya si Bruno na siya ang taong nagpanggap na ako, magiging sandata natin yon para matigil siya sa kanyang gusto. Naniniwala ka pa rin na siya yon? Ikaw hindi? Ibig kong sabihin, finorge na ang pirma ko. Alam niya ang lahat ng ginagawa ko, Fernando. 1,000 beses na natin pinagtalunan to. Oo, alam ko, pero ipagpalagay natin. Halimbawa na lamang nasabihin ng judge na hindi siya ang taong yon. Maghahanap ako na isang mapagkakatiwalaang detective agency para malaman natin. At oo nga pala, hindi ko tatanggapin ang posisyon ng vice presidente. Fernando, utang na loob. Nagkausap na kami ni Victoria. Sinabi ko na sa kanya ang aking rason, katulad din ng sinabi ko sa iyo. Yun lang ang masasabi ko. Sir, may mga cheque pong dapat pirmahan. Sige, dalhin mo dito sa akin, please.
Hello, mahal ko. Hello? Ginagamit mo na ba ang bago mong cellphone? Oo, si Ezekiel lang nagsauli sa akin. Pero hindi ka na dapat nag-abala. Kung si Alex ang kausap mo, sabihin mo salamat sa cellphone. Ang ganda-ganda niya. Narinig ko. Sabihin mo sa kanya na hindi niya na kailangan magpasalamat sa akin. Tumawag lang ako para malaman mo na mamayang hapon magkikita kami ng abogado ni Bruno. Alam ko nag-aalala ka. Sana maging maayos ang lahat. Sige na, mabuti pa lumakad ka na. Sakaling tatanungin ako ni Ezekiel kung nasan ka, sasabihin ko na lang may pinabili ako. Tama. Magandang ideya yan, kaibigan Pedro. Nakita mo? Kahit papaano nakatulong ka rin para makalabas ang kawawang babaeng yun sa kulungan. Sige, alis na ako ha. Kita tayo mamaya. Sige po, senyorita. Saan kayo pupunta, Mang Chuchu? May pinabibili ako sa kanya. Ay, sandali lang po ako. Sige, tutuloy na po ako. Ay, tignan mo, Tay. Si Alex binigyan kami ng cellphone. Ang ganda, di ba? Oo, iha. Ang ganda-ganda naman dito. Binigyan niya din si ate. Ay, patingin, iha. Pareha lang ito nung kay Paula. Oo. Mukhang matamlay ka na naman, anak. Anong problema? May problema ba kayo ni Alejandro? Wala, Itay. Wala kayong dapat ipag-alala. Huwag mo na kaming lokohin. Meron kang tinatago. Kitang-kita naman na matamlay ka kaya hindi mo mapagkakaila. Sige na nga. Sasabihin ko na sa inyo, pero pakiusap huwag niyo muna itong sasabihin sa iba. Oo naman, anak. Bakit namin sasabihin ang ipinagkatiwala mo sa amin? Kahit kanino, Itay. Kahit kay Mang Chuchu, dahil kahit gustong-gusto ko siya, alam kong madaldal siya at chismoso. Isa siyang mabuting tao, iha. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko ito ipagsasabi kahit kanino. Ate, sige na, sabihin mo na sa amin. Please naman. Kasi sina Bruno at Raquel ay mga kapatid na totoo ni Alex. Magkakapatid silang tatlo? Pero paano? Sila ay mga anak ng papa ni Alex kay Madam Victoria. Pero ang dalawang yun ay mas nakatatanda sa kanya. Oo, Nakapag-asawa na ba ang papa nila dati? pareho siyang ikinasal sa dalawa. Ay, Panginoong maawain. Sino ang mag-aakala nito? Nakita niya na, patunay lang na lahat may tinatagong sikreto at kasalanan. Isipin mo nilalait-lait nila tayo samantalang sila pala ay mas masahol pa sa atin. Paula, hindi ko to sinabi sa'yo para laitin sila. Oo nga, iha. Nangyayari ang ganitong mga bagay sa kahit kaninong pamilya. May masamang balita pa. Meron pa? Oo. Nung malaman ito ni Bruno, gusto niya magsampa ng kaso labang kay Alejandro para makuha niyang kalahati ng kumpanya at minana nito sa kanyang ama. Salamat sa sinulat mo sa Diario Zaldivar. Binabati kita sa iyong talento. Magaling ka manunulat kaya may impact sa mga taong articles mo. Kasama yan sa aking trabaho. Alam mo naman malakas ka sa akin, Sir Bruno. Oo nga pala, di ba yung sinabi mo sa akin noon may ibibigay kang balita sa Tama nga. Pero saka na, meron lang akong ibang bagay ng mga inaasikaso. Malalaman mo kung kailangan kita. Teka, sige, kailangan ko na umalis. Maraming salamat muli. At magtawagan tayo. Asahan ko. Unang-una, ayoko sa mga chismoso. Naintindihan mo? Kaya kailangan isara mo yung bibig mo. Higit sa lahat kay Ezekiel. Oo, ma'am. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ako yung klase ng chinichismis ng kanilang mga amo. Hindi ko gawa Oo, sana nga. Pangalawa, hindi mo dapat sabihin kahit kanino kung saan ako pumupunta kung anong ginagawa ko. Opo, ma'am. Huwag mo sabihin nalinis mo ng kotse. Opo. Once upon a time. Ibig ko pong sabihin a while ago. Ano ka mo? Pasensya na, ma'am. Kasi kung minsan buhol-buhol lang mga salita ko. Yun ang sakit ko. Ibang nasasabi ko pero ibang nasa isip ko. Ibig ko sabihin Sandali lang, nagkamali talaga lang. sobra nito eh. Sige, tumahimik ka na utang na loob. Parang hindi mo naman to nalinis mabuti. Pwede ba ayusin mo? Kayo yung masusunod, ma'am. Makikita niyo, lilinisin ko itong mabuti. Oo nga pala, ma'am. Maitanong ko lang, hihintayin ba natin ang mister niyo bukas? Hindi, marunong siya magmaneho. Pero malamang kung dumadalo siya sa mga party at malasing, tiyak na magpapasundo yun sa'yo. Narinig mo? Ayos lang, ma'am. Ano pa hinihintay mo? Sige na, nagmamadali ako. Tayo na. Sige na po. Tayo na. Saan ko po kayo ihatid, ma'am? Sasabihin ko habang nasa daan tayo. Sige na. Saan? Pwede ba utang na loob? Start mo na nga yan. Iabante mo na. Sige na, ano ba? Opo, ma'am. Naintindihan mo ba ako? Kasi si Menchie ay ikinulong at pinakiusapan niya akong puntahan kayo at manghiram sa inyo ng pera para pampiyansa. Ako sana magpapahiram sa kanya ng pera. Pero ang mga damuhong polis na yun, hindi ako tinirhan kahit isang kusing. Oo, naintindihan ko. Pero paano ka malalaman? Baka inuutakan mo lang ako.
Bakit anong tingin mo sa akin? Mukha ba akong magnanakaw? Ako si Chucho Gavira at ako ay isang mabuting tao. Hiniligtas ko ang buhay ng isang tao. Pwede ba wag mo nga akong pinaglololo? Hindi ako maaari magpahiram ng pera sa taong hindi ko naman kilala. Sinusumpa ako sa pangalan ng aking mga ninuno na totoo ito. Kailangan mailabas natin siya sa kulungan. Nakikita mo pa ba siya sa paligid? Hindi nga. O nakita mo na, totoo ang sinasabi ko. Ay, nako. Sige na. Pakibantayan nga yung tindahan. Sige, ako bahala dito. Sandali nga. Bumalik ka na lang kaya mamaya kasi wala akong ganong kalaking halaga, pwede ba? Oo. Baka sakaling mabuo ko yung mga tanghali pa. Madam Julia. Magandang umaga. At habang nag-iipon ako, aalamin ko kung totoong ikinulungan nila si Mechita. Nakikita mo na sinasabi ko ay totoo. Sige, babalik ako mamaya. Hanggang mamaya, Miss Julia. Ang ibig mo sabihin na si Bruno ay may gusto kay Maria Tama Jose. yun, totoo. Isa pa gusto mong malaman kung anong iniisip ko? Sa tingin ko gawa niya yung fake na kasal. At lahat ng mga kasinungalingan. At naniwala naman siya. Ganong klase ba siyang babae na gagawa ng ganon? Wala sa itsura. Siya ay inosente, isang probinsyana. At parang isip bata pa siya. Eksakto. At sino naman yung Mario Aguirre tumatawag sa kanya? Maaaring isang kasabot na nanghihingi ng pera. Isang taong ginamit ni Bruno para sa ganung mga bagay. Bakit pinipilit mo may kinalaman si Bruno? Dahil nakaplano itong mabuti. Pinag-isipang mabuti. At si Bruno, matalinong lokong yun. Si Mario Aguirre, maaring mautak din yun. Mautak ba ang isang lalaki nagpapadala ng bulaklak sa isang babae may asawa at gumamit pa ng card? Hindi. Walang utak ang gumagawa ng ganung bagay. Maliban kung ang layunin niya ay para magselos ang asawa at lumikha ng problema. Oo nga. Maaaring binayaran ni Bruno ang taong yun para hindi siya ang pagdudahan. Halika, ligo na tayo. Gusto ko lang malaman kung si Mr. Aguirre nakarehistro sa hotel na yan. Yes, thank you. Yes, Mario Aguirre. Okay, maraming salamat. Hello, Miss. Mary. Good Kumusta? afternoon. Si Alex ang sadya ko. Maaari ko ba siyang makausap? Pwede ko ba siyang makita? Hindi pa sa tingin ko, Miss. Kauumpisa lang kasi ng kanilang meeting. Kung gusto niya, maghintay na lang kayo. Huwag na, salamat. Tatawagan ko na lang siya mamaya, Mary. Kayo pong bahala. Excuse me. Good afternoon. Yes, good afternoon. Pwede bang maupo muna kayo? Mabuti po. Salamat. Hindi ko akalain mangyayaring ganitong bagay. Hindi ko akalain maiisip ni Bruno na magiganti sa kapatid niya. Aasahan mo ito dahil alam natin nagseselo siya noong pa kay Alejandro. Darating kaya siya? Alam nating duwag siya. Sigurado akong hindi niya magagawang humarap sa atin. Alex, pakiusap. Hindi pa ba sapat itong mga problemang nangyari para patuloy ninyong sirain ang isa't isa? Hernan, utang na loob, malaya tayo makakapagsalita. Si Alejandro ay malayang ipahayag ang kanyang Ang galit. problema ay kung magdesisyon nga si Bruno na questionin ang mga naiwang testamento ng iyong ama. Magkakaroon ng paglilitis at lalabas ito sa mga balita. Kaya magkasundo na kayo para hindi madungisan ang Sangayon pangalan din ni ako. Victoria. Pero, ayon sa akin narinig, gusto niyang kilalanin siya para mapalitan ang kanyang apelyido ng Lombardo. Well, kung ganoon, sumailalim siya sa isang DNA test. Pero babalik tayo sa umpisa. Hindi Albenis ang kanyang apelyido kundi Lombardo. Magtataka mga tao at magdudulot ito ng alingasngas at masamang balita. Yes, Mary. Sir, narito na po yung hinihintay niyo. Gusto niyo po bang papasukin ko na dyan? Oo, Mary. Salamat. Victoria, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat. Wala kang dapat alalahanin, Fernand. Nasa tabi lang niya ako sakaling kailanganin niya. Halika na. Tayo na. Tayo na. Para ano? Labas naman ako sa meeting na yan, Alejandro. Siyempre, oo. Bahagi ka na ng pamilya. Ako ay kaibigan mo lang. Alam natin yon. Nasa opisina lang ako sakali may kailangan ka.
tayo dyan. ma'am. Opo. Buksan mo yung pinto. Sige na, bilisan mo. Anong ginagawa mo dito? Ay, wala lang naman. Nasa malapit lang ako at naisip kong dumaan para kamustahin si Ulysses. Pero walang sumasagot eh. May nangyayari ba sa inyo? Eh kayo? Alam mo na ang kaisa-isang lalaki na mahal ko ay si Alex. Sige, alis na ako. Tatawagan na lang kita. Hihintayin ko ba kayo, ma'am? Pwede ba tumahimik ka na muna? Nakakainis ka na. Alam mo ba yun? Nasa totoo lang. Napipiko na ako. Tayo na nga. Paandarin mo na. Attorney Archundia at Lopez, alam niyong higit kanino man na wala kayong basehan para ipresenta ang inyong kaso sa korte. Sa uling abilin ni Mr. Antonio Lombardo, malinaw na nakasaad ng kanyang desisyon na ipamana ang lahat niyang ari-arian sa aming kliyente. Dahil para sa kanya yun ang pinakamabuting desisyon. Ayon sa alegasyon ng aming kliyente, wala siya sa kanyang malinaw na pag-iisip. Kasinungalingan. Nung panahon na isinulat niyang testamento, matinong pag-iisip ng aking asawa. Mismo dahil dyan, kaya pinakiusapan ni Mr. Alejandro Lombardo si Dr. Plasencia na dumalo. Magkakilala sila ni Mr. Antonio Lombardo sa loob ng maraming taon at siya ang doktor ng pamilya. Si Antonio, na aking kaibigan, ay nasa matinong pag-iisip at malusog hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. Namatay siya dahil sa simpleng aksidente. Ilang linggo bago siya namatay at habang dinadalaw niya ang isang working site, naipitang pa niya sa butas at yun ang kinamatay niya. Pero ang blood pressure niya at ang kanyang cerebral health function ay normal ang kondisyon. Si Bruno ay hindi mabuting estudyante. Medyo pabaya, hindi iniintindi ang kanyang pag-aaral, hindi magandang relasyon niya sa kanyang mga guro at mga kaklase sa universidad. Kaya na-expel siya sa eskwelahan na yon. Iyon ang rason. Kaya hindi siya pinamanahan, kaya iniwan ng aking asawa ang lahat ng ari-arian sa kanyang anak na si Alejandro. Miss Victoria, hindi kaya dahil si Mr. Alejandro Lombardo ay anak niya sa kanyang unang asawa? Lehito mong anak siya kaya mas paborito niya ito. Walang kinalaman niya sa kanyang desisyon. Sa pangalawang pagkakataon, si Antonio ay nagpakasal kay Madam Victoria at lahat ng kanyang mga kaibigan kasama na ako. Alam ko kung gaano katibay ang kanilang relasyon. At saka minahal niya sina Bruno at Raquel. Ayon sa aligasyon ni Mr. Bruno, si Madam Victoria, sana mapatawad niyo ako, ma'am. Oo. Alam ko na ang iyong sasabihin. Ayon sa kanya, nagkaroon kayo dati ng relasyon ni Mr. Lombardo. At sa relasyon na yun, ipinanganak mo sina Mr. Bruno at si Miss Raquel. Linawin natin ang mga ito, Ginoo. Lahat ng nasa meeting na ito, alam namin na may pumapabor at may kumakalaban sa amin. Oo, totoo ang aming kliyente ay malabong manalo. Pero may mga benepisyo siyang makukuha. Hindi ko alam kung ano. Malinaw pa ito sa kristal. Siguradong ayaw ni Mr. Alejandro Lombardo na masaktan ang kanyang madrasta. At sakaling hindi sila handa makipag-ayos sa mga hinihingi ng aming kliyente, ang pakikiapid dati ng senyora ay malalantad sa publiko. Malalaman ng lahat sa Merida na hindi siya katulad ng kanilang akala. Pare-pareho kayong mga abogadong bulok. Ginagamit niyo ang likas na kahinaan ng tao para sa demonyong ahas na yon na walang kahit konting respeto sa sarili niyang ina. Makuha lang ang gusto niya dahil ang tanging bagay na mahalaga kay Bruno ay ang kapangyarihan at kwarta. Hindi, Alejandro. Ang inyong ama ay isang matuwid at mabuting tao. Yun ang naging desisyon niya. Pinatunayan lamang ng aking anak na hindi siya karapat-dapat na manatili sa tahanan ni Antonio. Paumanin, mga Ginoo. Hernan, pwede ba samahan mo siya? Pakiusap. Oo, Alex. Doon muna tayo sa opisina ni Alex para makapagpahinga ka. Hindi. Salamat. Gusto kong umuwi sa bahay. Anong nangyari? Fernando, ihatid mo ako sa bahay utang na loob. Alam niyong si Victoria ay hindi ko tunay na ina. At higit sa lahat, pinagtaksilan nilang dalawa ang aking ina. Pero dahil yon sa pag-ibig. Pero lumaki ako sa kanyang pagmamahal at pag-aaruga. At kung minala siyang magkaroon ng isang mapaghiganting anak at punong-puno ng pagkamuhi, ako wala akong planong i-abandona siya.
Mga Ginoo, handa po ako makipag-ayos sa kliyente niyo. Kung ipahihintulot nyo sana, sir, gusto ko sana pag-usapan muna natin bago mo gawin. Alam namin na tungkulin mong pangalagaan ang interes ng iyong kliyente at ng kumpanya, pero kung pwede, pakiusap, bigyan mo kami ng ilang araw para maisumiti sa iyo ang aming mungkahit maiwasan na isang iskandalong makasisira sa isang tanyag at tinitingalang pamilya dito sa aming syudad. Sang-ayon kami, kompanyero. Alam namin na walang makikinabang na kahit sino sa isang eskandalo na katulad ito at hindi ito makakabuti sa pamilya. May badges na naman tukol sa biyanan ni Alex? Siyempre, pinagpipiesta nito sa mga dyaryo. At ayos lang ba sa'yo? Eh di hindi. Salamat sa estupidong matandang yon. Tayo ngayon ang tema ng mga chismis at walang katuturan na pamumuna. Mas lalo kayong pupunahin kung itutuloy ni Bruno ang banta niyang dadalhin hanggang sa korte ang pribadong usapin ng inyong pamilya. Wala siyang katwiran para kwestiyonin ang testamento at hilingin na dadalhin niya ang apelidong Lombardo. Ano pa magagawa natin, Roberto? Isa pa, kahit wala akong balak na gamitin ang apelidong yan, gusto ko lang makuha ang parti ko sa mana. May karapatan kami. Kinausap mo na ba si Bruno tungkol dito? Hindi. Kinausap mo si Alex? Hindi rin. Kausapin mo na. Baka ikaw ang pag-iinitan. Hindi mo alam. Oo, tama ka. Teka, tingin mo may nangyayari kay Mauro at Ulysses? Kung meron man, ano naman? Kasi palagi niya sinasabi na si Alex lang ang mahal niya. Si Ulysses ay beran at lagi naman nagpapabayad sa highest bidder. Nasasabi mo lang yung dahil demonyo ka rin. Hindi, mahal ko. Nasabi ko to dahil kilala ko siya, ha? Ako naman. Salamat naman at dumating ka. Meron kang kailangan malaman. Si Alex pinapahanap niya si Mario Aguirre sa lahat ng mga hotel. Naniniwala si Roberto na si Mario Aguirre ay binayaran ni Bruno upang lumikha ng gulo. Sinasabi mo bang si Maria Jose kasabot sa mga nangyayari kay Bruno? Hindi ko alam. Ayoko na. Nakakasawa na ito. Utang na loob, wag mo akong iwan sa mga sandaling katulad nito. Alam mo, malaki na ibayad ko sa'yo para magbago pa ang isip mo sa mga sandaling maiipit ako. Masyado na magulong pangyayari at di ko na maintindihan. Hindi mo pa ako nababayaran tulad ng pangako mo. Oo na, dadagdagan kita. Pero mag-isip tayo ng solusyon sa problema ito. Kailangan makita nila na totoo si Mario Aguirre. Kaya maghahanap tayo na magpapanggap na siya. Oo, pero may masasangkot na iba. Tama yon. Wala tayong magagawa. At syempre, kailangan bayaran yung tao. At sino naman ang kukunin natin para dyan? Alam mo na ba kung anong gagawin mo? Oo, siyempre. Anong oras ba kayo dadaan sa lugar na yun? Kung ang batang yun ay umaalis ng eskwelahan, mga alas 8:30. Palagay ko dapat mabadaan kami doon mga menos 15 para alas 9. Ito ang bayad mo at ang ticket pabalik ng Mexico City. Kapag nagawa mo ang trabaho mo, bumalik ka kagad sa Mexico. Ingatan mong walang may mangyaring masama. Easy ka lang. Iba itong kausap mo. Ikaw naman, burahin mo yung nakasimangot mo mukha. Pakiusap, huwag ka lumapit sa akin at sabihin nagbago ang isip mo kung ano man. Oo, Maliwanag ba? sigurado yan. Felipa, nasaan ang mama? Umuwi siya nangihina. Sinamahan siya ng Mr. Fernando kanina. Pero natutulog na siya ngayon. Ipaalam mo sa akin kapag nagising na siya. At nasan si Mariose? Kumain na sila magkapatid kasabay ni Mang Pedro. At nasa kanyang kwarto na siya ngayon. Si Bruno? Hindi ko siya nakita. Kumain ka na ba? Oo, kanina, Felipa. Kumain na ako sa opisina. Sa opisina? Ganun ba? Alam ng Diyos kung ano mga kinain mo. Kung ganyan ka palagi, Senyorito Alejandro, lalo kang papayat at maaaring magkasakit ka niyan. Wala kang imik mula nung umalis tayo ng bahay. At mukhang malungkot ka. Ay, alam mo na, mga problema. May problema ka? Ano yun? Hindi ako. Ang totoo, kapatid ko ang may problema. Oo, syempre. Pero ayoko makita kang malungkot. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Para may labas mo na yan. Kailangan ko na pumasok pero salamat sa interes, ha? Kita tayo mamaya. Oo, syempre. Maghihintay ako dito. Okay, senyorita? Ang lakas ng loob ng mga abogado niyang bantaan kami ng lantaran. At sabihin sa aming ilaladlad daw nila ang mga nakaraan ni Mama sa korte. Paano na ngayon? Gagawin mo ba ang gusto ni Bruno? Oo, gagawin ko to para matapos na ang problema. Pero ayaw tigilan ni Bruno si Mama. Bakit? Para sa kanya siya'y pinagtaksilan, sinaktan,
Hindi ko ikinakailan na nung una niyang sinabi sa akin na si Bruno at Raquel ay mga kapatid ko sa ama, ang bigat ng kalooban ko. Pero naintindihan ko rin. Isa pa, kung tutuusin, sino ako para husgahan ang ginawa nila ng aking ama 30 taon na ang nakakaraan? Kung gano'n, dadalhin mo ito sa korte. Hindi ko alam, mahal ko, hindi ko alam. Ang suggestion ng mga abogado ko, ibigay sa kanyang kalahati ng mana. Pero kung igigit ng bastardong yun na gamitin ang apelidong Lombardo, pues hindi na natin may iwasan ang eskandalo. At sinusumpa ko sa'yo na wala akong pakialam. Yun lang, natatakot akong hindi ito makakayanan ni Mama. Maaari kasing maapektuhan ang kanyang kalusugan, pati na ang kanyang pagkatao. Pues kung gano'n, kailangan makumbinsi mo si Bruno na kalimutan na lamang niya ang tungkol sa apelyido at makipag-ayos na lamang siya. Sa tingin mo kaya tatanggapin niya? Isa pa, ang talagang layunin niya ay ang makagante. Diyos ko, hindi ko maintindihan na para makuha lang niya ang gusto niya, handa siyang ipahiya at sakta ng sarili niyang ina. Hindi ako makapaniwala. Grabe talaga siya. Yan mismong gusto kong pag-usapan natin. Maliban sa kayamanan ng walang yang matandang yon, kung saan may karapatan ako, gusto kong maghiwalay kayo ni Alejandro! Okay ka lang, mahal ko? Oo. Halika. Doon tayo sa kwarto. Sandali. Ito nga pala yung titulo ng bahay ni Itay. Ibawas mo na lang yung 50,000 pesos na ibinayad mo sa piyansa niya. Mariose naman, hindi ko kailangan ng perang yan. Baliwala sa akin na gastahin yan. Isa pa, ginawa ko yun para sa'yo. At pinasasalamatan kita doon. Pero mahalaga sa akin at ganun din sa Itay ko. Ikaw ang babaeng matigas ang ulo at mapagbalaki. Pero isang bagay ang hindi ako sang-ayon, na meron ka sariling kwarto. Alam mo kung ipipilit mo to, ipakakandado ko yung pinto. Pero Alex, hindi pa rin natin naayos ang sitwasyon natin. Ay, mahal ko, tapos na to at naayos na, hindi ba? Tayo ay mag-asawa na. At mananatili itong ganito hanggang isa sa atin ay pumanaw na. Alam ko namang naiintindihan mo sinasabi ko. Okay, sige. Para masiyahan ka lang, kukunin ko ang titulong to. Okay? Halika na, magkapunan na tayo. Dahil tama si Filipa, pangit ang pagkain sa opisina, kaya halika na. O yan, kompleto na ang perang pampiyansa. Pakibilang lang, attorney, hindi ako marunong eh. Hindi, di bali na. Hindi na po kailangan gawin yun. Maaari nyo nang palayain si Senyora Mercedes Brito. Pakiusap, pakipirmahan lang po bilang taga-kupkop. Naku po, hindi ako marunong pumirma. Ay, ako na ang pipirma doon, Chucho. Sige, Okay, akin na. sige kayo na po. Oo. Sa ibaba, heto po ang ballpen. Salamat. Dito, hindi Diyan ba? nga po. Magaling. Salamat Maraming po. salamat, attorney. Salamat. Salamat. Dali. O, ayan na. Buti naman Ano po sila, ma'am? Ayun siya. Ay, Kumare! Chucho! Ay, purihin ang Panginoon na dumating kayo. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. nagkabuhol-buhol na. Ay, nagkabuhol-buhol tayo, kumare. mabutit narito kami, ano. Hindi ka namin talaga pababayaan sa lugar na ito. Ay, grabe, napakabait niyo sa akin. Pagpalain sana kayo ng Diyos. Ay, pero huwag kayong mag-alala dahil babayaran ko hanggang sa huling sentimo ang perang pinahiram niyo sa akin. Pangako yun. Ay, huwag mo intindihin yun. Huwag mo nalang isipin yung mga walang kwentang bagay. Ang importante, makakatulog ka na ngayon sa iyong higaan. At makakapaligo ka na ng kahit ilang timbang tubig at lalo kang gaganda, Meche. Ano nakain mo at nababasa mo ang isip Aba, ng tao? kahit ano kinakain ko. Yun bang dahilan? Kung bakit ka malungkot, senyorita? Napamahal na sa akin si Alejandro. At nag-aalala ko dahil gusto siyang ipahamak ni Bruno kaya nag-aalala ko. Ay, Eric, pwede ba ako magmaneho ngayon? Ha? Oo, sige. Kung gusto mo. Ah, sige. Dahan lang. Sige. Okay ba to? Oo, marunong ka na. Ilag may tao! Ilag! Napatay ko siya! Napatay ko siya! Nakapatay ako! Nakapatay ako, Eric! Anong gagawin ko? Hindi ko sinasadya! Ano ba nagawa ko? Ako na dyan! Okay, patay na
ba siya, Eric? Sagutin mo ako. Patay na ba siya? Uminahon ka lang. Ako hindi. May naghambalang na patay dito. Ako. Sino kaya ito? Ay! Ay! Ay, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Mahal na santa ng mga santa! Hindi ko na gagawin ito! Patawan! Patawan! Uminahon ka lang. Uminahon ka, Paula. Walang nangyari. Paano mo nasasabi yan samantalang nakapatay ako ng tao? Walang nakakita sa atin. Ako ang bahala sa lahat. Pumasok ka na sa bahay. Sige na. Magandang gabi, Miss Paula. Magandang gabi ang ate ko. May problema ba? Wala. Wala. Kasama si Senyorito Alejandro. Doon sila maghahapunan sa kanyang kwarto. Kumain ka na ba? Hindi. Hindi ako nagugutom. Salamat ulit, Ezekiel. Good night. Kung ganun, tapos na pala. Sabihin mo sa akin ang lahat na nangyari. Nasunod po lahat. Katulad po ng kay Nana Jose. At si Paula, Nag-i-hysteria. mas mabuti. Anong sinabi mo sa kanya? Kaya ako nang bahala mag-dispatcha sa bangkay. Kaya lang sana kapag sinabi mo kay... Alam mo na kung sino kay Mariose. Sabihin mo nagkataon lang na malaman mo. At hindi dahil na sinabi ko lang sa inyo. Pakiusap lang, sir. Bakit? Dahil ayoko mawala ng tiwala sa akin si Miss Paula. Pakiusap. Pagbigyan niyo ko, sir. Sige. Magandang gabi. Sige, imbitahan mo na ang ating mga televiewers sa bago mong pelikula. Ngayon na ba? Ngayon na ba talaga? Sige, maraming salamat sa pag-imbita sa akin at inaasahan. Pwede ako pumasok? Halika, Chuchu, pumasok ka. Naipapalabas ng... Nakalaya na siya? Oo, nakalaya na kanina pa. Hindi nga ako umalis hanggang hindi ako nakasisiguro na nakalabas na siya. Pwede mo ba ako mapainom ng sirbesa? Siyempre, pero magkwento ka muna. Ikwento mo sa akin. Naku'y mamaya na kapag nasabi ko na sa inyo, maiintindihan mo kung bakit humihingi ako sa iyo ng serbesa. Pakiwari ko na noon na itong lalamunan ko, parang hindi na ako makalunok eh. Talaga namang ang buhay punong-puno ng pangit na sorpresa. Ito. Ay, salamat. Maupo ka. Kaibigan Pedro, talagang kailangan ko ito. Maaaring hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero kanina lang nakakita ko ng patay na tao. Ano? Saan mo nakita? Teka, ganito yun eh. Naglalakad ako sa tabi ng daan. Tapos bigla akong nakarinig ng malakas na preno ng gulong. Nagulat nga ako eh. Totoo malakas. Yung pala may nabuntol silang tao. Panginoon ko. Oo. At bumaba yung lalaki sakay ng kotse para tingnan yung nakabulagta. Tapos sinila niya na alimo aso. Tapos lumapit ako para tingnan ko namatay na yung naaksidente. Nilapitan ko nga. Tapos sinawakan ko siya pero biglang bumangon yung bangkay. Nakakatakot. Umalis siya eh. Pero biro, bakit naman ako magbibiro? Pag-iwari ko nga mawala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Tinanong ko pa nga siya kung nasaktan siya. Ano sabi niya? Wala. May alam ka bang patay na nagsasalita? Huwag ka mag-alala dahil maaaring hindi namatay ang taong yun. Umalis siya dahil wala naman talaga nangyari sa kanya. Ay naku, santa na mga santa, pero paano siya mabubuhay? Ang lakas ng bundol sa kanya. Tumilapon pa nga siya sa ere. Oo nga, pero maaaring hindi siya nahagip. Ano ba? Chuchu, ikwento mo na sa akin yung tungkol kay Mechi. Kay Mechi naman. Sandali at aalisin ko lang ang nakabara sa akin lalamunan. Gabriel. Sa wakas nandito ka na, Meche. Takot na ako dahil hindi ko alam kung nasaan ka.
Kung hindi dahil kay Julia na siya nagsabi sa akin kaninang umaga kung ano ang nangyari, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tama na. Huwag ka na malungkot, kapatid ko. Nandito na ako. Salamat sa mga kaibigan ko. Tinulungan nila ako. Sila ang nagpalabas sa akin sa kulungan. Nangyari to sa'yo dahil napilitan ka magtrabaho sa bar na yun. Ipangako mo ate, hindi kita babalik sa lugar na yun. Huwag kang mag-alala dahil sa nangyaring problema. Duda ako kung bibigyan pa ako ng may-ari ng pagkakataong makabalik sa lugar na yun. Palagay ko wala na akong trabaho at marami tayong problema. Umpisaan nating tapusin yung mga duyan na ginagawa ko. Maaari natin ipagbili yun sa palengke. Oo, kahit pa paano kaya mo yun. Ay, pero Gabriel, sa tingin ko hindi yun sapat para sa atin. Kahit pa paano, may pambili tayo ng gulay at isda, hindi ba ate? Oo nga, pero meron pa tayong ibang bayarin katulad ng renta at kuryente. At saka gusto sana kitang patingnan sa doktor. Malay natin gagaling pa ang mga binti mo. Para ano pa? Tanggap ko na hindi na ako makakalakad muli. Hindi. Hindi, Gabriel, hindi. Huwag mong sabihin ang bagay na yan. Mas mabuti na yung ganito kaysa umasa sa isang bagay na imposibleng mangyari dahil katulad ng sinabi mo, may hirap ang buhay. Lalo na ngayon na wala ka pa ng trabaho. Oh, ano bang itsura niya? Ang anghang naman ito. Mukha siyang umiyak. Pinupunasan ng mga mata. At itinatanong niya ang kanyang kapatid. Maaaring nag-away sila ng kanyang boyfriend. At ano nangyari? Yung sinabihan ako ni Miss Raquel tungkol sa kanyang mga palatong. Ang palatuntunan. Palatuntunan. Oo, palatuntunan. Marami siyang reklamo. Hindi niya nagustuhan ang ginawa kong paglinis ng kotse. Totoo palang masungit siya. Hinatid ko siya sa address na binigyan niya pero sabi niya wag ko daw sabihin sa iba. Kaya hindi ko masasabi sa yung lahat, Ezekiel. Hindi mo ito sasabihin sa lahat. Lalo na kay Filipa dahil chismosa yun at sasabihin niya ang lahat kay Senyora Victoria. Pero sasabihin mo ito sa akin. Kailangang alam ko ang lahat na nangyayari sa bahay na ito, naintindihan mo? Oo na. Kaya lang, bakit ang dami mo namang tinatanong? Dahil katunayan, wala naman talaga kaming pinuntahan. Naglibot lang kami sakay ng kotse. Hindi ako naniniwala. Pakiabot nga sa akin yung napkin. Oo, yan. Eric, natutuwa ako makita ka. Magandang umaga, senyora. Anong nangyari? Wala na. Huwag ka na mag-alala. Oh, may nakaalam ba? Wala. Hindi ba ito ibabalita? Maaaring bukas o sa makalawa kapag matagpuan nila ang bangkay. Pero tinago ko yun. Sigurado ka bang patay na siya, Eric? Pwede kasing mabuhay pa yung taong yun. Hindi. Siniguro kong patay na siya. Yun ay isang aksidente. At saka, lasing siya. Nangangamoy alak siya, sigurado ko. Kahit na, terrible. Diyos ko, grabe ito. Hindi ko kaya. Teka. Huwag mo nang isipin yan. Paano hindi ko kaya yun? Nangyayari talaga ang ganitong mga bagay, senyora. Salamat, Eric. Aalis na muna ako. Ay, naku. Maaga pa, Ma'am Victoria. At saka masama ang pakiramdam mo, makakabuti para sa'yo kung mahiga ka na lang muna at magpahinga. Hindi. Lalo lamang ako manghihina kapag ginawa ko yun. Gusto ko mag-shower at saka lalabas muna kami ni Fernando. Mabuti naman. May oras ako para pumunta sa palengke at mamili. Si Alex maaga siyang umuwi at gusto kang makausap. Sige, mamaya. Kapag nakabihis na ako, magsha-shower lang ako. Good morning, sleepyhead. Anong oras na? Mag-aalas 9. Ang haba pala ng tulog ko. Siguro kinailangan mo makabawi ng tulog. Paalis ka na?
Oo, pero tatawagan kita mamaya para sabay tayong kumain. Okay? Sige. Ayos lang ba yan? Perfect. Oo nga pala. Ito ang panggastos mo. Hindi, Alex. Hindi ako Ayoko. papayag. Naalis ako nang walang allowance ang asawa ko. Baka gusto mo lumabas at mamili ng mga kailangan mo, ng kapatid mo o ng tatay mo. Pero... Wala nang pero-pero. Tama na. I love you. I love you too. Magandang umaga. Magandang umaga din, Filipa. Nasaan ang mama? Naroroon sa kanyang kwarto. Hinihintay ka niya. Salamat. Hindi ko na ito may tatago pa. Mahihirapan ako. Nasaan si Tay? Hindi ko alam. Baka kasama lumabas si Chuchu. May problema ba? Anong nangyari? Nakapatay ako ng tao. Nababaliw ka na ba, Paula? Anong pinagsasabi mo? Napatay ko siya kagabi. Lumabas ako kasi gusto kong magmaneho. Marunong na ako kaya lang bigla siyang tumawid. Sino kasama mo? Si Roberto? Hindi, si Eric. Bakit mo ginawa ang bagay na yun, Paula? Ano kasi nababagot na ako dito, Maria Jose? Wala akong ginawa kundi pumasok sa school. Tapos wala na, hindi ako makalabas. Bakit sinabi mo sa akin, Paula? Isa pa anong kinalaman nung sa nangyari? Bakit kasi hindi nag-iingat ang Eric na yun? Tama na! Lagi mo na lang ako sinasermon at punong-puno na ako sa'yo, ate! Paula! Tama Paula, sandali na! lang! Paula! Sandali lang! Pabayaan mo siya! Nawawala na siya ng pag-asa. Alam ko, nakabundol siya ng tao at napatay niya. Kaya ngayon, kapag hindi mo pa rin ginawa ang sinasabi ko sa'yo, sa pagkakataon to, wala ka na rin pag-asa. Matanda na ako at alam ko kung anong dapat o hindi ko dapat gawin. Walang nag-uutos sa'yo ako'y alagaan. Mama kita, di ba? Kaya dapat lang. Ikaw ay hindi nag-aalala sa akin. Dahil kung totoo yan, dapat hindi ka gumagawa ng napakaraming pagkakamali. Nandito ako sa Merida at may nakilala akong babae. Nakahawig. Ni Sandra. Kamukha niya nakakagulat pero magkamukha sila. Pero ugali lang ang pinagkaiba nila. Ang pangalan niya ay Maria Jose. Wala ba kayong kamag-anak dito?